Gusto ko lang ipapakita sa inyo guys kung paano tayo mag-check ng ating capacitor. Itong capacitor natin guys, ito yung ginagamit ko. Mayroon siyang reading na 45 microfarads kung makikita natin dito, no. 45 microfarads. Gusto ko lang ipapakita ito sa inyo guys kung paano natin to i-reading gamit ang ating clock multimeter. Itong clock multimeter natin 15B plus digital multimeter. Ito siya. Kung makikita kasi natin dito guys, mayroon siyang symbols, no. Volts EC. Pag ganito ang symbols, volt AC, volts DC, millivolts naman ito, no, AC to DC, yung mga maliitan lang. Tapos dito naman mayroong ohms, continuity check at saka diode. Tapos dito naman guys ang capacitor. Ito naman yung ampere ng AC at saka DC natin. Tapos ito naman yung sa milliampere, DC at saka AC at saka DC rin. Tapos ito naman yung ito na yung microampere natin na AC at saka DC, no. Ngayon guys, i-check natin tong running capacitor natin kung okay pa ba to, kung magbibigay ba siya ng 45 microfarads. I-try natin. Kung mag-check tayo guys gamit ang clock multimeter na digital, ilagay natin dito. Dito natin ilagay guys. Ito kasi siya guys ay para sa capacitor. Ito yung symbols ng capacitor. Tapos nakalagay dito NF, ibig sabihin nanofarads. So, pwede niya matrace up hanggang nano. Ngayon, i-try natin, no, na ating i-check. I-check natin to. Ang pag-check ng ating capacitor guys, kahit magkabaliktad itong test probe natin, walang problema. Magbibigay pa rin siya ng reading. I-try natin. Nagbibigay siya ng 46.9 microfarads, no? Kung makikita natin dito. Kung makikita natin guys, nagbibigay siya ng 46.9 microfarads. Kung ilapit natin to, makikita natin dito ang symbols, no? Nanofarads kasi yan. Pag i-trace up natin, pag i-testing natin guys, no, 46.9, nag-change ang kanyang symbols. Itong symbols niya nag-change, no, nagiging UF. So ibig sabihin yan ang microfarads niya, 46.9. So ibig sabihin guys, sa electrical kasi hindi talaga siya as in accurate. Kung nakikita nyo dito ay 45 siya, 45 microfarads siya, tapos nagbibigay siya ng 46.9 microfarads. Kasi sa electrical guys, mayroon talaga yung intervals, mayroon ding round off. Pero hindi ibig sabihin guys na itong capacitor natin mayroong problema. Ito ay okay, ito ang capacitor natin. Kaya lang nagbibigay siya ng reading na 46.9. Ngayon, kung makikita natin guys, no, tetestera natin, gano'n lang. Kahit ang tester natin magkabaliktad, walang problema. Kung makikita natin, no, nagbibigay siya ng 46.9. Ngayon, pagbaliktarin natin guys, ito namang red ilagay natin sa blue, ang black naman na test probe ilagay natin sa brown, walang problema. Magbibigay pa rin siya ng reading. Kung makikita natin, no, magbibigay pa rin siya ng reading na 46.9. Kung makikita natin, no. Tapos ang symbols niya ay microfarads na, no. Kung makikita natin 46.9. Ngayon, i-try naman natin itong isang capacitor na pareho lang, no, 45 microfarads. I-try natin na ating kunan. Try natin dito. Ayan. Tapos tingnan natin, nagbigay siya ng 47.2, no. Kung makikita natin, kung baliktarin natin yung test probe, dahil ginamit ko kasi ito guys, siguro naka-stored na siya ng current, kaya ganun. Tingnan natin kung ilan, 47.1 pa rin. So ang ibig sabihin guys, okay ito guys. Minsan kasi guys, ang capacitor kasi natin is to store the current. Kung nakakapag-store na to ng current, ngayon hindi na talaga accurate na 45 microfarads. Minsan lumalagpas ng 46, 47. Ito kasi nagamit ko na to. May possibility na mayroon ng store the current sa loob, kaya nga hindi na talaga accurate ang kanyang reading. Pero hindi ibig sabihin yan ay damage ng ating capacitor. Yan ay okay pa rin yung capacitor natin. Sana guys nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.